Praise the Lord, ye hands, adore Him. Praise Him, angels in the high. Sun and moon rejoice before Him. Praise Him, all ye stars of light. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia, Know Your Bible program. Hatid po siya ng World Radio International through White Sparrow Road, Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito na po ang third Sunday of the month of May, May 18, 2024 sa ating pong radio broadcast every Sunday from 5 to 6 o'clock in the morning dito po sa GMA Radio, DWRA, Barangay 92.7 FM. Yan po every Sunday from 5 to 6 o'clock in the morning, broadcasting from Baguio City. And of course, marinig po sa buong Pilipinas kung kayo po ay nasa YouTube. Kaya po nalalagay natin dito sa YouTube, usually mga Friday. We put it in the YouTube for everybody to see, not only in the Philippines, but also in the whole world. Ang ating pong subject na pag-uusapan ay pinamagatan ko, choosing your local church. Ang pagpipili ng iyong lokal na iglesia. Ang ating pong teksto ay mababasa sa Matthew chapter 16 verse 18 and Romans chapter 16 verse 16, intended for May 18, 2025. Basahin po muna natin ang ating teksto sa Matthew 16 verse 18. Ito po yung panahon na pagkasabi ng Panginoong Jesucristo o rather ni Apostol Pedro na si Kristo ay ang anak ng Diyos. Ito po ang sinagot ng ating Panginoong Jesucristo na bababasa natin sa Matthew Kapitulo 16, talatang 18. Basahin po natin. Kung kayo po ay may Biblia, pwede kayong sumama sa ating pagbabasa. Matthew 16, verse 18. Ganito po ang sinabi ng Biblia. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatatag ko or itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Yun po sinabi ng apostol ng ating Panginoon sa Kristo sa Matthew 16:18. At sa Roma Kapitulo 16, talatang 16, ganito rin po ang sinasabi ni Apostol Pablo, greet one another with a holy kiss. The churches of Christ salute you or greet you. Sa Tagalog po, sabi ng Apostol Pablo, Roma 16:16, mangagbatian kayo ng banal na halik. Ang mga iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Mangagbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Now, ang katanungan mga kaibigan at mga kapatid, someone has said, one church is as good as another. So may nagsabi, at hindi lamang isang tao ang nagsasabi nila nito, one church is good as another. In other words, kung saan ka mang pumuntang lokal na iglesia, kapareho din ang ibang lokal na iglesia. In other words, they're saying, it doesn't matter where church you go. Basta iglesia daw, kahit ano saan, o kahit ano o kahit saan, pwede na, wala daw problema. Yun po ang karamihan na sinasabi ng mga tao na hindi masyado nagre-research o nag-aaral kung ano talaga ang tunay na iglesia ng ating Panginoon sa Kristo. Is this statement true or false? Tama ba yung sabihin mo na kahit saan pwede ka? Kahit anong iglesia, pare-pareho naman yan. So, yun po ang karamihan na sinasabi ng mga tao. Now, para malaman natin ang katotohanan, ano sinabi ng ating Panginoon sa Kristo sa Juan 8:32. Sabi ng Panginoon sa Kristo, hanapin ninyo ang katotohanan
at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Ano pong katotohanan yan? Siyempre alam natin, biblically or spiritual truth. Katotohanan mula sa salita ng Diyos sa Biblia. Now, sa ating pong pag-aaral mga kaibigan at mga kapatid, sa ating leksyon na pagpipili sa iyong lokal na iglesia, 4 po na parte ng pag-aaral na ito ang ating gagawin. Number 1, the biblical definition of the church. Ano talaga ang tunay na kahulugan ng salitang iglesia ayon sa Biblia at ayon pa rin sa orihinal na salita na ginamit ng mga apostoles nang sinulat nila ang Santa Biblia, especialmente ang Bagong Tipan or the New Testament. Number 2 question. Jesus Christ built only one church. Si Kristo po ay nagtatag lamang ng isang iglesia, nag-iisang iglesia. Kasi sinabi niya doon kanina sa binasa natin, Matthew 16 verse 18, I will build my church. Itatatag ko ang aking iglesia. Nag-iisa lang po yan. Wala namang maraming iglesia. Of course, mamaya papaliwanag natin, ano? Number 3 question. Jesus Christ will save the church on the last day. Or the church that Jesus Christ will save on the last day. Ano pong iglesia ang ililigtas ng Panginoon sa araw ng paghukom o kundi man sa pagdating niya or pagbabalik niya dito sa lupa? And number 4 question, will unbelievers go to eternal hell? Ang mga hindi ba sumasampalataya ay pupunta pa sa impyerno o sa English, eternal hellfire. Walang hanggang apoy ang pupuntahan ng mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Now, let's go to our discussion. Dahan-dahan lang po ang ating pag-aaral kasi maiksi lang po itong leksyon na ito at alam ko karamihan sa ating mga kapatiran, sa ating mga kaibigan ay narinig na nila itong mga paliwanag nito, pero paliwanag pa rin po natin para masasabi nating reminders, pagpapaalala lang sa amin. Number 1 discussion, what is the biblical definition of the church? Pag sinabi nating biblical definition, ibig sabihin, ginagamit ang Biblia para bigyan ng kahulugan ang salitang iglesia. Ang iglesia po ay hindi yung gusali or building. Karamihan po, pagkakamali ng mga tao, pag sinabi mong iglesia, akala nila yung gusali o yung building. Hindi po, mga kaibigan at mga kapatid. In Matthew 16 verse 18, the Greek word for the church is ekklesia, meaning the called out. Doon sa ginamit nating talata kanina, Matthew 16:18, ang salita doon ng iglesia, I will build my church. Sabi ng Panginoon, itatatag ko ang aking iglesia. Sa salitang Griego po, ang ginamit doon ay ekklesia. Ekklesia na naging iglesia sa Espanyol at sa iba pang lengguwahe. Pero ang original po, ekklesia means mga tinawag, o sa Ingles pa, called out people. Mga tinawag na mga tao mula sa somewhere patungo sa isang bagay. Ito pa yung mababasa natin sa Colossus chapter 1 verse 13, where the Apostle Paul wrote, called you out from darkness and transferred you into the marvelous light of the kingdom of His Son. So tayo po mga Kristiyano, bago tayo naging miyembro ng iglesia ng Panginoong Kristo, tayo po ay mga tinawag. Tinawag mula sa kadiliman na hawak ni Satanas, hindi po yung kadilimang physical, kung hindi spiritual na kadiliman, kabuktutan, kasalanan, at lahat pa ng kasinungalingan. Doon po tinawag ang mga miyembro ng iglesia mula sa kadiliman, mula sa kasamaan, at tinawag sila sa pamamagitan ng Ebanghelyo, inilagay sa kaharian ng anak ng Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo. Colossus 1:13. Ano pa? Sabi ni Apostol Pablo pa rin, Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts, to which you were called into one body. Manatili nawa ang kapayapaan ng Panginoong Kristo sa inyong mga puso, kung saan kayo ay tinawag sa pamamagitan ng isang katawan.
Ano yung katawan na yun? Yun yung iglesia. So tayo mga kapatid at mga kaibigan ay tinawag para mailagay tayo sa nag-iisang katawan. At ano po yung katawan na yun? Yun po yung spiritual body, yun po yung iglesia, the church. Ano pa sabi ni Apostle Peter? 1 Peter chapter 2, verse 9. Sa 1 Pedro kapitulo 2, talatang 9, ganito po ang sinabi at sulat ni Apostol Pedro. You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous or wonderful light. 1 Peter 2 verse 9. Sa Tagalog po, ano sinabi ni Apostol Pedro? Kayo po ay mga pinili na tao, mga royal priesthood, mga saserdote na bughaw, o in other words, royal. Ano pa? A people belonging to God, mga taong para sa Diyos, banal na mga tao. Kayo ay tinawag para iproklama o sabihin ang pagkapurihan ng ating Panginoon Diyos, at kayo ay tinawag mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Okay, mas basahin natin po sa sulat pa rin ni Apostol Pedro, 1 Peter chapter 2 verse 9, para po sa mga kapatiran natin na ibig talagang marinig ang version ni Apostol Pedro tungkol po dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Ano po sabi again? Ulitin po natin ang pagbabasa sa 1 Pedro 2:9. Ano po ang sinabi ni Apostol Pedro? Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pare o saserdote, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Pinili kayo upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ay patungo sa kanyang kahangahangang kadiliman o kaliwanagan. So tayo dito sinabi, tinawag tayo mula sa kadiliman patungo sa kahangahangang kaliwanagan ng ating Panginoon Diyos. So makikita natin yung idea ng called out, mga tinawag. So pag sinabi po nating iglesia, mga kapatid, hindi po yung gusali, hindi po yung building, kundi yung mga tao na naroon at nagtitipon, pinupuri ang Panginoon Diyos. Sila po ay ang tinatawag na iglesia. People called out from darkness into His marvelous light. So yun po ang biblical definition ng salitang iglesia or ecclesia, the church. Of course, ang word church, English na po yun. Pero ang original po, mas malapit yung salitang English sa Espanyol sa original, kasi ang original na Griego kung saan ay sinulat yung New Testament o Bagong Tipan, ang ginamit po ng mga apostles sa pagsusulat ng Bagong Testamento o Bagong Tipan ay salita pong Griego o yung tinatawag nilang Koine Greek or the common Greek. It's not the classical Greek na ginagamit ng mga Greek writers na sina Homer, sina Plato, sina Socrates. So they were using the ordinary Greek language of the people so that people will know and understand the language that God had used to proclaim His message. Now let's go to the second point of our lesson. Jesus Christ built only one church. Yung kaya yung sinabi natin kanina sa ating introduction, choosing your local church group. Sabi ng iba, it doesn't matter what church you'll go to. So long as you worship God and you do good things, the Lord will save you. So yun po yung kalimitan o karamihan na nagsasabi ganon. That's their opinion. Pero hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. Basahin po natin. In Matthew 16 verse 18, yung binasa natin kanina, Jesus Christ said to His disciples, especially to the Apostle Peter, I will build my church. Itatatag ko ang aking iglesia. So yun po yung tinawag nating universal concept. Ideya ng iglesia sa buong mundo ay iisa lamang. Nag-iisa po ang iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo. So any place, pwede maging miyembro ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo na itinatag niya sa Jerusalem on the day of, 33 Anno Domini. Yun po yung, kasi si Kristo po nagsimulang mangaral 30 years old. 30 anyos siya. Bakit 30? Kasi sa legal age ng mga Jewish people,
ng mga Israelites, ang legal age po nila hindi 18. Sa atin po 18 o 18. Sa kanila po, bago ka maging pare o ano pa man, kailangan 30 anyos ka or 30 years old. Si Kristo po nangaral 3 years ministry. Ang kanya pong pangaral ay umabot ng 3 taon at kalahati. Kaya sasabi natin, bago siya umakyat sa kalangitan, na itatag na po ang kanyang iglesia, ang kanyang kaharian dito sa lupa, sa pamamagitan ng mga pangangaral ng mga apostoles. So yan po. The church has two concepts, the universal and the local concept. Ang iglesia po, dalawa yung konsepto or idea. Yung kanina sinasabi ko, the universal. Sa buong mundo, iisa lang po ang iglesia na itinatag ng Panginoong Kristo. Pero yung iglesia na yan, mayroon pong mga lokal na components. In other words, buong Pilipinas, halimbawa, bawat bayan o bawat probinsya, mayroong lokal na iglesia. So, ibig pong sabihin, how do we know that there is a local concept of the church? Meron. Doon pa sa Roma 16:16, di ba binasa natin kanina, sabi ni Apostol Pablo, mangagbatian kayo ng banal na halik. Greet one another with a holy kiss. The churches of Christ salute you. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Ang mga iglesia ni Kristo ay binabati kayo. Ganyan itong mga iglesia ni Kristo na ito, panahon pa rin ni Apostol Pablo. Mayroon ng mga iglesia ni Kristo at ang taon na yan, more or less between 60 to 65 anyo Domini. 60 at 65 anyo. Ano ibig sabihin? In the year of the Lord. Anong taon na po tayo ngayon? 2025. So, halos 2,000 taon na ang nakalilipas nung sinabi yan ni Apostol Pablo sa Marco, sa Roma 16:16, mangagbatian kayo ng banal na halik. Ang mga iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ibig pong sabihin, mga kaibigan at mga kapatid, kung anuman ang mga grupo ngayon na gumagamit ng salita o pangalang Iglesia ni Kristo, Church of Christ, whether Tagalog, Ilocano, or what, at kung ikukumpara, ihambing natin ang kanilang mga aral, ang kanilang mga ginagawa sa original na itinatag ng Panginoong Kristo sa Bagong Testamento, malalaman po natin na yan ay hindi ang mga tunay na iglesia ng ating Panginoong Kristo. Pati nga si Eli Soriano, sinabi niya, hindi tayo ang original na iglesia ng Panginoong Kristo. Tayo lang ay kumopya sa original na iglesia ng ating Panginoong Kristo. So what we are trying today, brothers and sisters, paano tayo makatitiyak na tayo ay nasa original na iglesia ng Panginoong Kristo sa ngayong kapanahonan? Madali lang po. Kung tayo ay nagsumusunod sa ginawa ng mga apostoles, ng mga unang Kristiyano, kung anong mga pangalan ang dinaladala nila at kung ano yung mga ginawa nila, pangangaral nila, tayo po ay magiging katulad nila, katulad ng original na iglesia ng ating Panginoong Kristo. Pero hindi po tayo yung original. The original, yung una talaga, ay naitatag sa Jerusalem at pagkatapos lumago po, lumawak, napunta sa iba't ibang lugar, sa ibang mundo, hanggang nakaabot dito sa Pilipinas. Ibang storya na po yan kung paano nakarating sa Pilipinas. Kung babasahin po natin sa Apocalypse chapter 2 verse 3, Revelation chapter 2 verse 3, we can read there about the 7 churches of Asia. Sa Apocalypse kapitulo 2 at kapitulo 3, sinulatan po ng Panginoong Kristo ang 7 iglesia sa Asia Minor. So in other words, yun yung mga lokal na iglesia, the local concept of the church, because there were existing churches in the province of Asia Minor. At binabanggit po ito, ang mga 7 iglesia na ito doon po sa Apocalypse chapter 7 verse 3, chapter 7, chapter 3, the church at Ephesus, the church at Colossae, the church of Laodicea, the church at Sardis, the church at Pergamum, etc. No? So, 7 po na iglesia yon. Philadelphia nandun. So, in other words, that is trying to prove to us that there were
local churches, and ang ibig sabihin kanina, sinasabi ko, dalawa po ang konsepto o ideya ng iglesia. The universal concept, pangkalahatan sa buong mundo, and the local concept na narito sa isang lugar lang. Katulad halimbawa sa Pilipinas, sa Baguio, may iglesia ng Panginoong Jesucristo dito sa siyudad ng Baguio. At hindi lamang po isa. Marami po. Kasi maraming local churches. Anyway, tuloy po tayo. The church in the New Testament is characterized by. Paano po natin alam na tayo ay kapareho ng iglesia na lokal o rather ng original na iglesia ng Panginoong Jesucristo sa Bagong Testamento o sa Bagong Tipan? Ito po, may 4 na pamamaraan para malaman ninyo na kayo nga ang tunay na iglesia ng Panginoon. The original Church of Christ has a strict congregational autonomy. In other words, they did not have any earthly headquarters. Ulitin ko po. Ang iglesia ng Panginoong Jesucristo sa Bagong Tipan, mayroon po silang tinatawag na congregational autonomy. Ano pong ibig sabihin ng congregational autonomy? Bawat lokal na iglesia, autonomous, self-governing, self-propagating, and self-governing. In other words, although isang konsepto lang iglesia sa buong Pilipinas at sa buong mundo, yung mga lokal na kongregasyon, may sarili po silang autonomiya. Self-government, pwede silang mamalahan ng kanilang mga ginagawa. Self-propagating, pwede silang gumawa ng plano kung paano lumago sila. And self-governing, sa lokal na kongregasyon po ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo sa Bagong Testamento, yung lokal na mga opisyalis, ang tawag ay elders, tinatawag din silang pastors, tinatawag din silang presbyters or bishop. Yun po yung 4 na termino. Applicable lang po yan sa isang tao at may mga qualifications po yan sa 1 Timothy at sa, of course, sa other books, Titus and Peter. So, yun po ay mga qualification. Wala pong konsepto sa New Testament na mayroong Santo Papa na buong mundo, siya yung namumuno. Panahon po ni Apostol Pablo at Apostol Pedro, wala pa pong Santo Papa. Wala ring mga arsobispo. Merong obispo, pero yung obispo na yan, yung elder na yan, yung pastor na yan, yung presbyter na yan, sa iisang lokal na kongregasyon lang po sila namamahala at hindi sila namamahala sa iba't ibang lugar. So that's the concept of local autonomy of one local congregation. At kung hindi po ganyan, mga kaibigan at mga kapatid, ang inyong lokal na iglesia, questionable po yan. Hindi po yan ang totoong iglesia ng Panginoong Jesucristo ayon po sa Biblia, sa New Testament. Tingnan po yung usisain po nyo. Huwag po kayong magkampante, anak ko, nasa na tunay na ako na iglesia. Kasi ang kaligtasan po, minsan lamang. Harap tayo sa Judgment Day, at kapag ikaw pala ay naligaw, napunta ka sa maling iglesia, napunta ka sa kulto, napunta ka sa isang sekta, harap ka sa Judgment Day, Lord, pwede bang pumasok sa kaharian mo? Hindi ka naman miyembro sa aking iglesia doon sa lupa. Paano kita papasokin sa kalangitan? Yun po ang mangyayari, mga kaibigan at mga kapatid. So, please remember that the Church of Christ in the New Testament has very strict congregational autonomy. Yung mga elders, mga diakono nila, doon lang po sa lokal na iglesia nagtatrabaho. Hindi po sila mga miyembro at mga opisyalis sa buong rehiyon, sa buong mundo. That is a very wrong concept kung sakaling elder sila sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Number 2, there was a weekly observance of the Lord's Supper or the Communion. Ang mga unang Kristiyano po, mga kaibigan at mga kapatid, bawat linggo ay inaalaala nila yung kamatayan at pagkabuhay na muli ng Panginoon Jesucristo. So sa tinatawag nilang Lord's Supper o Communion, at ang ibang termino nila ay Eucharist. Eucharist means the good body or the good gift. The word na charis means actually good gift sa Latin or sa Griego, Eucharist. Pero tawag nila dyan, Eucharistic. Lord's Supper, Communion, ay pag-aalala sa kamatayan at pagkabuhay ng muli ng Kristo.
Kakailan po ginaganap yan? Doon sa Acts chapter 20 verse 7, kapitulo 20, talatang 7 ng aklat ng mga gawa, ito ay ginagawa nila every Sunday. On the first day of the week. On the first day of the week. Ang ginamit po na termino doon sa Griego ay ang word na the. Ang. Sa isang unang araw ng linggo, ang ginamit po na Greek term doon ay kata. And the word kata means every. Each. Every Sunday. Or every Lord's Day. Yun po ay pareho sa Espanyol. Kada. Kada means every or each. So yun po ginamit doon sa Acts chapter 20-27. On the first day of the week, they came together to break bread. Ang ibig sabihin, it was a usual happening. It was a usual event. It was a usual activity of the church through us. They came together to break bread or to celebrate the communion o sinasabi ng iba, Eucharist. So in other words, pag ang iglesia na kinaaniban mo kapatid o kaibigan, ay hindi po linggo-linggo ang selebrasyon ng pagkabuhay at pagkamatay. Ang pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, hindi po yan ang totoong iglesia. Some congregation do it only once a year. May iba naman once a month. Pero kung titingnan po natin sa Acts chapter 20 verse 7 mga kaibigan at mga kapatid, yan po ay every Sunday, every Lord's Day. On the first day of the week. Kasi kung hindi po every Sunday, dapat ang language doon na ginamit, on the first day of a week, D. In other words, definite article. Yan po ang ibig sabihin. So pag ang inyong iglesia na kinaliban ay hindi po gumagawa ng weekly, every Sunday, every Lord's Day na communion, mag-isip-isip na po kayo mga kaibigan at kapatid. Hindi po yan ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Kristo. Number 3, they practice a cappella singing in worship. Sa lumang tipan, ang mga Israelitas doon sa templo ay gumagamit po ng mga instrumento. May trompeta, etc. Marami po sila, may harp. Pero sa bagong tipan, wala pong utos ang Panginoong Kristo, wala pong halimbawa, wala pong implication or suggestion na ang mga unang Kristiyano ay gumamit ng mga musical instruments. Ang utos po ni Apostol Pablo dito sa Colosas 3:16 at Efeso 5:19, ang sabi niya, mag-awitan kayo, magpurihan kayo, gumagamit ng mga salmo, mga espiritual na awitin. Okay, so wala pong utos na gumamit ng instrumento. So ang inyong iglesia na kinaaniban, kapag kayo ay gumagamit ng instrumento, hindi po yan ang original na iglesia ng Panginoong Kristo na mababasa natin sa Biblia. Yan po ay sabi na nating pagdaragdag sa salita ng Diyos. Kasi doon sa Revelation 22 verse 18 and 19, sinabi po ng Panginoong Kristo sa kanyang pagsusulat ni Juan, ni Apostol Juan, si Kristo ang salita. Pero ang nagsabi po si Kristo. Ano sabi ng Panginoon? Huwag niyong dagdagan at huwag niyong bawasan ang mga salitang ito. Sapagkat pag dinagdagan nyo, dagdagdagan din ang kaparusahan nyo doon sa kabilang buhay. At kapag binawasan ninyo ang salita ng Diyos, babawasan din ang mga gantimpala o blessing na ibibigay sa inyo sa kabilang buhay. So yun po. In other words, what Jesus Christ is saying sa Revelation 22 verse 18, with regards to music and other things, do not add and do not subtract po the word of God. Kailangan po eksakto. 100% sinusunod ang salita ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng Panginoon. Ano sabi niya? Matthew 5:48, be thou perfect as your heavenly Father is perfect. So kailangan perfecto po tayo kung maaari. Siyempre, wala namang hindi taong nakakasala. So when we ask for forgiveness every time we commit mistakes. The last and the most important, sasabi ko the most important. Bakit? Strong commitment to the study of God's Word. Ano ibig sabihin? Kailangan po pag-aralan ng Biblia, especially po ang bagong tipan na sinulat ng mga apostoles, ng mga tagasunod ni Kristo mula po sa aklat ni Matthew hanggang sa aklat ng Apokalipsis. The Word of God is from the New Testament, the teachings of Christ
is found in the New Testament from the book of Matthew up to the book of Revelation. Yan po yung New Testament. Old Testament doon po sa Genesis up to the book of Malachi. Yun po yung tungkol sa mga ginawa ng mga propeta, ng utos ng Diyos sa mga Israelitas bago dumating si Kristo. Subalit nang dumating po si Kristo, iba na po ang kautusan ng Panginoong sa Kristo. Parang bagong konstitusyon. Nung panahon ni Marcos, we were ruled by the old Constitution of the Philippines, 1935, Philippine Constitution. Nang dumating po si Cory, pinalitan po ang konstitusyon ng Pilipinas, yung tinatawag nating 1987 EDSA, Revolution Constitution. Yun po ang namamahal at ginagawa natin sa Pilipinas ngayon. So, ganun din po ang New Testament. The New Testament is the teachings of Christ for the Christians in this generation until He returns to earth. So, kung kailan yun, hindi natin alam. So, ibig pong sabihin, Biblia lang, New Testament lang, yung ibang grupo, meron silang ibang libro. Yung Mormon Church, yung Church of Christ Latter-day Saints, meron silang Book of Mormon. Yung ibang grupo, meron silang ibang libro, meron silang Pasugo. Yung another group, meron silang Awake, at saka Watchtower, at iba pa. In other words, maliban sa Biblia, meron silang ibang libro na ginagamit at pinaniniwalaan. Meron silang mga tinatawag na Book of Catechism, or tinatawag nilang mga Confessions of Faith, etc. So kung meron pang ganun ang inyong mga lokal na iglesia na kinaaniban, delikado po yan, mga kaibigan at mga kapatid. So yun po yung dagdag sa salita ng Diyos, at kung meron man binabawasan, yung iba naman binabawasan nila. Sabi ni Apostol Pablo, for example, kung maaari, huwag kayo mag-asawa. Sabi ni Apostol Pablo, kung kaya nyo. Katulad ko, sabi niya, wala akong asawa. Pero kung hindi nyo kayang walang asawa, sabi ni Apostol Pablo, mag-asawa kayo. It's better to get married than to burn. 1 Corinthians chapter 7, Romans chapter 7. Bakit? Magkakasala ka ng pangangalunya, adultery, etc. So sabi ni Apostol Pablo, mag-asawa kayo. Pero doon sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 and 2, mayroon pong isang iglesia o grupo na panahon pa ni mga Apostol Pablo, ipinagbabawal nila yung pag-aasawa. At yun, sabi ni Apostol Pablo doon sa 1 Timothy chapter 4, verse 2, yun po ay turo o aral ng demonyo. So when a church teaches that bawal ang mag-asawa o nagkakasala kapag nag-asawa ka, yan po ay aral ng demonyo. 1 Timothy chapter 4, verse 1 and 2. At kung ikaw ay miyembro sa iglesia na yan, mag-isip-isip ka na po, kapatid at kaibigan, sapagkat ikaw po ay nasa maling iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Next question. What church will Jesus Christ save on the last day? Maraming nagsabi kahit sa iglesia pwede ka. Pero ang tanong, kasama ka ba sa iglesia ng Panginoon na ililigtas niya o dadalhin niya sa kalangitan? Doon sa alapap, sasalubungin siya. Kung ikaw ay kasama doon sa iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Hindi po ang iglesia ang nagliligtas. Alalahanin po natin, hindi iglesia ang nagliligtas. It is Christ Himself who saves the church. But Christ puts the saved people in His church. Ang Panginoon, inalalagay niyo pa sa iglesia niya ang mga naliligtas. Basahin po natin ang Biblia. The Apostle Paul wrote in Ephesians 5:23 that Jesus is the Savior of His body, the church. So Christ is the Savior of His body, the church. Si Kristo ang tagapagligtas ng kanyang katawan, ang kanyang iglesia. Kung ikaw ba ay matinong tao, anong ililigtas mo una? Siyempre katawan mo. Pinoproteksyonan mo ang katawan mo. Ayaw mong masaktan, ayaw mong mamatay ka. Ganon din po ang Panginoong Jesucristo. Ang kanyang spiritual na katawan dito sa lupa ay ang iglesia na itinatag niya mula sa Jerusalem, 33 Anno Domini, hanggang sa ngayon, existing pa. Bakit tayo alam na existing pa yung iglesia na yan? Ano sabi ni Kristo? Doon sa last part na sinabi niya kay Pedro,
The gates of Hades shall not prevail against it. Ang mga pintuan ng Hades o ng kamatayan ay hindi niya tatalunin ang iglesia. In other words, kahit kamatayan, hindi po pwedeng bawalan, hindi po pwedeng tanggalin ang lokal na iglesia, ang universal na iglesia ng Panginoon dito sa lupa. Magpapatuloy po yan hanggang sa katapusan ng mundo. Now, sa Gawa 2:47, mga kaibigan at mga kapatid, malinaw na sinasabi doon na ang Panginoon ang siyang nagdadagdag sa iglesia. Acts 2:47 says, and the Lord adds the saved to the church. Ang Panginoon, siya po ang nagdadagdag sa mga naliligtas. Sino yung naliligtas? Yung sumasampalataya at nababautismuhan sa pangalan ni Kristo, yun po ang maliligtas. At yun ang mga nagpapatuloy hanggang kamatayan. Revelation 2 verse 10. Ano sabi ni Kristo? Be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life. So, ibig sabihin, yung nagpapatuloy lang na paniniwala kay Kristo, yun lang po ang ililigtas ng Panginoon sa Kristo. Sa John chapter 10 verse 14 to 18, sabi ni Kristo, I am the good shepherd, and I know my own, and my own know me. So si Kristo, sabi niya doon sa Juan 14:18, siya yung ating pastol, spiritual shepherd, at kilala niya ang kanyang mga tupa, at siya ay kilala rin ng mga tupa niya. In other words, kahit sabihin mong miyembro ka ng iglesia ng Panginoon, na hindi ka naman na idagdag doon ng Panginoon, Acts 2:47, sigurado ka ba ng iglesia na kinaaniban mo ay ang tunay na iglesia? Kilala ka ba ni Kristo? Kilala ka ba ng Panginoong Jesucristo? Kilala mo rin ba siya? Bakit sinabi niya dito sa John chapter 10 verse 14 to 18, I am the good shepherd, I know my own. Kilala ko kung sino ang aking mga tupa, at ang mga tupa ko ay kilala rin ako. So isipin niyo yun, mga kaibigan, kilala ba kayo ng Panginoon? Kilala ba tayo ng Panginoon? Kilala mo rin ba ang Panginoon? Jesus Christ has intimate and personal knowledge of His followers. Kahit ano pang sabihin natin, mga kaibigan at mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo lamang ang nakakaalam kung sino ang nasa Kanya at sino ang sumasampalataya sa Kanya ng tunay. So like a shepherd, He knows the sheep individually and calls them by name and guides them. So bilang tupa, spiritual shepherd, si Kristo alam niya ang mga pangalan natin. Kilala niya tayo. Memoryado niya. In fact, mayroon pong tinatawag na Book of Life, libro o aklat ng buhay. Doon nakasulat po ang mga pangalan kung sino ang ililigtas ng Panginoon. Basahin po natin. Revelation chapter 3 verse 5. Sabi ng Panginoong Jesucristo, He who conquers shall be clad in white garments, and I will not blot out his name from the book of life. Ang mananalo at magwawagi hanggang sa wakas, Revelation 2 verse 10, ay magdadamit ng puting-puti, sabi ng Panginoon, at hindi ko aalisin, hindi ko buburahin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. So tingnan niyo, mga kaibigan at mga kapatid, maring miyembro tayo dito sa lupa ng isang iglesia na akala natin yan ang tunay. Subalit doon po sa langit, sigurado pa tayo na nakasulat ang ating mga pangalan doon sa Book of Life, sa aklat ng buhay, at sa pag hindi, kawawa po naman tayo. Asa tayo ng asa na pupunta tayo sa kalangitan. Nakasulat ang mga pangalan natin doon sa Book of Life. Iyon naman pala hindi. Now, ano pa sabi ni Lucas? Chapter 10, verse 20. So, salita pa rin ni Kristo ito. Hindi na sinulat lang ni Lucas. Sabi ni Lucas, Rejoice that your names are written in heaven. Mangagsaya kayo sapagkat ang mga pangalan nyo ay nakasulat sa langit. Brothers and sisters, alam nyo ba na ang mga pangalan natin na ililigtas ng Panginoon ay nakasulat sa langit? Ang tanong ko sa inyo, nakasulat ba ang inyong mga pangalan sa kalangitan? Kayo ba ay miyembro ng tunay na iglesia ng ating Panginoon sa Kristo? Isipin po ninyo, mga kaibigan at mga kapatid. Ano pa sabi ni Apostol Pablo? Filipos 4:3,
These women who have labored with me in the Gospels, whose names are in the book of life. Si Apostol Pablo po, may mga kasamang kababaihan nang siya ay nangangaral doon sa Filipos 4:3. Ano po, of course, ba doon si Lydia, si Priscilla at Aquila, at marami pa, Judea, Syntyche. So sabi niya, itong mga kababaihan na ito, na naging kasama ko sa pangangaral ng Ebanghelyo, ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Book of Life. Brothers and sisters, kapag tayo po ay nagtrabaho, nangaral ng salita ng Diyos, ng tunay na Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, nakasulat po ang ating pangalan doon sa langit. Alam ng Panginoon Diyos kung sino ang dapat isulat. At kung akala natin nakasulat tayo doon, tiyakin po natin ng kinaani ba nating iglesia, ayun palang tunay na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa Pilipinas, at nasa buong mundo na po ito, mayroon pong lokal na iglesia at sabi nila, universal na rin sila. Ang kanila pong pangalan, of course sa English, Church of Christ. Sa lokal, Iglesia ni Cristo. Pero nakalagay po, 1914. 1914. 1914 ba itinatag ang Iglesia ng Panginoon sa buong mundo? Ang pinag-aralan natin kanina na ang original na Iglesia ng Panginoon ay naitatag sa Jerusalem at ito ay lumago sa iba't ibang lugar. Kung anong taon man, ang Panginoon Diyos lang ang nakakaalam kung anong taon napunta sa Pilipinas, napunta sa ibang lugar. Pero ilalagay mo yung paetsa kung kailan na itatag yung Iglesia ng Panginoon ayon sa iyong ideya, ay hindi po yan ang tunay na Iglesia ng Panginoon. Dahil ang tunay na Iglesia ng Panginoon po ay itinatag originally doon sa Jerusalem, araw ng Pentecostes, at sabi nila ang taon 33 Anno Domini, 33 AD. Now, ano pa? Kung ang isang iglesia ay nagsasabi na si Kristo ay hindi Diyos, sabi nila tao lang si Kristo, hindi siya Diyos. Mayroon bang Diyos na tao at ang tao ay Diyos? Imposible ba na maging tao ang Diyos? Si Biblia po napakalinaw na si Kristo, maraming bersikulo, hindi lang po isa. Tatalakay natin yan next time kung paano pinatutunan na Diyos si Kristo. Pero meron po akong video, the mystery of the incarnation, kung paano naging tao ang Panginoon. Meron pa akong video dyan. Alright. Now, meron isang grupo, sabi na si Kristo tao lang. Yung Espiritu, impluensya, hindi rin Diyos yan. So, kung ganyan ang paniniwala ninyo, mga kaibigan at mga kapatid, nasa mali po kayong iglesia. Kasi si Kristo po, bagamat siya ay nasa anyong Diyos, kapantay ng Diyos, ibinaba niya ang sarili niya, naging tao, para lamang tayo iligtas. Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Pero sabi ni Apostol Pablo, Colossus 2:8, Jesus as he claimed is God even when he became a human being. Sabi ni Apostol Pablo, the fullness of deity is in Christ bodily. Ang kabuuan ng pagka-Diyos ay nakay Kristo sa katawan niya. In other words, nakikita natin yung physical na katawan ni Kristo, pero Diyos pa rin siya. Ano lang nawala kay Kristo nang siya ay bumaba mula sa langit? Ang pagka-invisible, because God is a spirit. So si Kristo po, hindi siya espiritu nang narito sa lupa, nakikita. Ano pa? Nasasaktan, nagugutom. So naging tao, siyempre, imposible ba na maging tao ang Diyos? Kung ang Diyos pwedeng nilalangin ang buong mundo, imposible ba na siya ay maging tao? Maramdaman niya ang mga nararamdaman ng tao, masaktan siya, mamatay siya physically. Ang namatay po kay Kristo, mga kaibigan at mga kapatid, ay yung physical na katawan. Yung espiritu at ang kaluluwa, hindi po namamatayan. Pagkamatay natin, na humihiwalay po ang ating espiritu at ang ating katawan, physical, nahiwalay, ang espiritu bumabalik sa Diyos, Ecclesiastes chapter 13 verse 7, at ang ating kaluluwa napupunta po sa Hades or the place of the dead, at ang Hades po dalawa.
Tartarus or the place of torments and the bosom of Abraham or paradise. Wala pong purgatorio sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, sunod po tayo. Last part ng ating lesson. Tanong, will unbelievers go to eternal hellfire? Ang mga hindi ba sumasampalataya ay pupunta sa impyerno? Kung mayroon bang impyerno? Mayroon mga tao hindi nagsasabi, may impyerno. Hindi sila naniniwala dyan. Alright, tilakayin po natin. Sa Matthew chapter 10 verse 28, sabi ni Kristo, matakot kayo sa pwedeng pumatay sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Ano ibig sabihin ng katawan at kaluluwa? In other words, there will be a resurrection from the dead. Mabubuhay lahat ng tao, hindi na mabubulok, hindi na mamamatay. Pero may katawan tayo, it's what you call spiritual glorified body. At kung tayo ay hindi sumasampalataya kay Kristo, hindi tayo sumusunod sa kanyang kautusan, pwede tayong mabulid sa tinatawag niyang impyerno. Matthew chapter 10 verse 28. Ano pa? Patunay, Matthew 13 verse 50. And throw them into the blazing furnace where there will be weeping and gnashing of teeth. Yung mga masasamang alipin, alagad, sabi doon sa parable o sa talinaga, itatapon sila sa mga naglalagablab na apoy. Parang oven. Ang laki ng oven. Di ba yung gumagawa ka ng mga tinapay? Malaking oven yun. So doon, mananangis at magtitiimbagang sila. In other words, pag sobrang ng sakit, iiyak ka siyempre. Hindi naman pansamantalang apoy yun. Eternal fire. Yun po yung impyerno. Ano pa? Marcos 9:3. Sabi doon, into hell where the fire never goes out. Sa impyerno na ang apoy ay hindi namamatay. Akalain mo yan. Pag mayroon ka po, nasunog ka, gusto mo mamatay agad. Okay, ano pa? Matthew 27:46. And this will go into eternal punishment, but the righteous into eternal life. So dalawa lang po pupuntahan. Matthew 25:46. Kung ikaw ay hindi sumasampalataya sa Panginoon, hindi ka sumusunod, eternal hellfire, eternal punishment, walang hanggang kaparusahan. Subalit kung ikaw ay masunurin sa Panginoon, ano sabi doon? Pupunta tayo doon sa buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon Diyos. 2 Thessalonians, one of the two verses na gagamitin natin. Malapit na po tayo matapos, mga kaibigan at mga kapatid. Sana makinig pa rin kayo. The Apostle Paul in 2 Thessalonians chapter 1 verse 9 says, the unbelievers will be punished with everlasting destruction. Pagbalik po ni Kristo, kasama ang kanyang mga anghel, dalawang klaseng tao ang kanyang parurusahan. Ano yun? Number 1, yung hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Marami pong tao ngayon, sabi nila, Diyos ko, ayan tinatawag nila, hindi naman Diyos sa langit. Nakaharap sila sa isang rebulto, sa isang kahoy, bakal o bato na hindi sila narinig ang tunay na Diyos sa langit. Sabi ni Pastor John 4:24, God is a spirit. Ang Diyos po ay espiritu. So, pag ikaw ay nanalangin sa isang bato, sa isang bakal, sa isang kahoy, hindi po yan ang Diyos. Rebulto po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Ano sabi doon sa Apocalypse at sa Book of Revelation, sa Genesis, sa Exodus, you shall not worship a graven image. You shall not make a graven image. Huwag kayong lumilok ng mga bagay at sasambahin nyo. Katulad sa langit, katulad sa lupa, katulad sa ilalim ng lupa at ilalim ng dagat. So anything that we make into God's image here on earth, kahoy man, bakal man, o semento man, bato, sinamba natin. Hindi po yan ang tunay na Diyos. So when we are not worshiping the true God, kasama po tayo sa parurusahan. Ano pa? Yung mga hindi sumasampalataya kay Kristo. Yung pagsampalataya po, hindi lang tawag lang. Kasi ang mga demonyo, kilala rin nila ang Diyos, sumasampalataya sila sa Diyos, pero hindi sila sumusunod sa Diyos. So kung naniniwala ka lang, hindi ka naman sumusunod, puro naman kabulustugan ang ginagawa mo sa buhay mo,
Hindi ka pa maliligtas. Very clear ang Biblia. The unrighteous will be punished and will be eternally destroyed. The punishment, of course, Revelation 19 verse 20, ang tawag sa English, hellfire, sa Tagalog o sa Espanyol, impyerno. Dagat-dagatang apoy, sabi nga nila. Ano pa? Last verse, mabasahin natin. For the cowardly, the faithless, the all liars, their part shall be in the lake of fire which burns with fire and brimstone, which is the second death. Revelation 21 verse 8. Sa Tagalog po, ang mga duwag sa pananampalataya, ayaw nilang sabihin sila ay Kristiyano. Kung mayroong nagsabi, Kristiyano ko ba? Hindi, papatayin kita. Nandun yung ibang reliyon. Coward po yun. Duwag. Ano pa? Sa mga hindi sumasampalataya, ilang beses na nila narinig ang ebanghelyo ni Kristo, ayaw pa nilang sumampalataya. Sa mga sinungaling, ito pong sinungaling, hindi lang sinungaling sa reliyon, sinungaling sa lahat ng bagay, sinungaling sa negosyo, sinungaling sa politika, sinungaling sa kapareha, sinungaling sa iba't ibang bagay. Lahat ng sinungaling. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Ang kanilang parte o bahagi ay sa dagat-dagatang apoy na naglalagablab na may kasamang asopre or sulfur. Pwede ka magluto doon. Yun po yung second death, ikalawang kamatayan. Yan po ang ating mensahe, mga kaibigan at mga kapatid. So, sa conclusion, ang Panginoong Jesucristo ay nagtatag lamang ng isang iglesia, universally speaking, yun yung universal concept. Pero yung iglesia na yan, may mga local counterparts. May iglesia sa Baguio, sa Pangasinan, sa La Union, etc. Sa buong mundo, sa Amerika. So, conclusion, kapatid at kaibigan, kung gusto mo maging kaparte ng tunay na iglesia ng Panginoong Jesucristo na mababasa sa Biblia, ikaw ay inimbitahin ko. Ano sabi ni Kristo? Ang sinumang sumasampalataya sa akin at nababautismuhan ay maliligtas. Yung bautismo, hindi po yung wisik-wisik lang. Yung po yung nilulubog sa tubig, because baptism is a symbol of death. Simbolo ng kamatayan at pagkabuhay. Si Kristo namatay, nabuhay. So pag tayo ay binabautismuhan, nilulubog sa tubig, baptitio, to immerse, to dip, nawawala po yung masamang pagkatao. Paglabas mo, you are a born-again person. Ikaw ay Kristiyano. Marcos 16, he who believes and is baptized shall be saved. Number 2, kailangan pa rin magsisi at magpabautismo. Sabi ni Apostol Pedro, Gawa 2:38, sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at sa pagtanggap ng banal na Espiritu Santo. Kaloob ng Espiritu. Gift of the Holy Spirit. The gift of the Holy Spirit is not necessarily the performance of gifts or miracles. Speaking in tongues, hindi na po yan. Sa ngayon kapanahonan, wala na po yan. Panahon ng mga apostoles, merong speaking in tongues, performing miracles, pagbuhay sa mga patay. Ngayon, wala na po yan, mga kaibigan, mga kapatid. Meron tayong leksyon dyan. And the last part, si Kristo po ay tumatawag sa atin. Pero bago yan, kung kayo po ay kumbinsido na, hanggang nyo nang tanggapin si Kristo ngayon. Today is the day of salvation. Now is the acceptable time. Yan ang sinabi ni Apostol Pedro, 2 Korinto Kapitulo 6, talatang 2. And finally, Jesus Christ is inviting you. Kung ikaw ay hindi pa nakakapasok sa karya ni Kristo sa kanyang iglesia, ang invitation ng Panginoong sa Kristo ay para sa iyo. He who believes and is baptized shall be saved. At sabi ni Kristo, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. For my yoke is easy, and my burden is light, and you shall find rest into my kingdom and into my life. Okay, ulitin ko. Ano sabi ni Kristo? Lumapit kayo lahat na nabibigatan sa iyong mga kasalanan at bibigyan kita ng kapangyarihang espiritual sapagkat ang aking pabigat ay magaan lamang kung ako'y mahal mo. Yan po ang ating leksyon. Manalangin po tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Our Father God who art in heaven, Lord, salamat po sa mensahe. Salamat sa Panginoong Jesucristo sa pagbaba niya mula sa kalangitan para iligtas ang aming mga kasalanan. Salamat po sa ating mga sponsors, World Radio International, True White Sparrow Road Church of Christ, ang mga kapatirang tumutulong sa ministry natin dito, kapatid na
Rico J. Canlas and his wife, Sister Sally of San Fernando City, Pampanga Church. Kapatid na June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation. Kapatid na June and Rose Antalasco of Canada. Kapatid na Ed and Beulah Lauder sa California. Ang mga kapatiran natin sa Golden Gate Congregation headed by, of course, Art Madlayang, Terry Dennis, James Kitoriano, and of course, Deborah Quinones Marcos. Sa lahat ng mga kapatiran sa buong Pilipinas, dito sa Baguio, sa Visayas, Mindanao, and all over the world. Greetings to my sister Evelyn in Cebu. Greetings to Brother Nards and Bibing Tuanyo sa Dao Capiz. Arvin Tuanyo, Grace Tuanyo diyan sa Jeddah. Kapatid na Henry Katik, Jonathan Sareno, and to all the brothers and sisters all over the world. God bless us all, and we pray all of this in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Shall his promise fail? God is victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen. Praise the Lord of our salvation. Host on high, his power proclaim. Heaven and earth and all creation, Lord, and magnify his name. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.